Bless the Lord.
bless your holy name, O Lord God, and we acknowledge your holy presence in the midst of us, O God. We bless you, Lord. We bless you. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang palakpak na iyon, O Diyos, ay alay naming lahat sa iyo. Sapagkat batid namin, Panginoon, sa pamagitan ng mata ng pananampalataya na Ikaw ay tunay na sumasa amin. Ikaw ay tunay na kumikilo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang bawat sulok ng sangdaigdigan ay puspos ng iyong presensya at ng iyong kaluwalhatian. At dahil sa pagpasok mo sa sangdaigdigang ito, simula nung ikay nagkatawang tao, pinagpala mo ang sangdaigdigan, pinagpala mo ang bawat taon, bawat buwan, bawat oras, bawat minuto, bawat segundo. Wala kaming patutunguhan, Panginoon, na wala roon ang iyong biyaya at ang iyong habag. At ngayong araw na ito, Panginoon, narito kami because grace, because of your mercy. Ang pagpapala mo ang dahilan ng aming pagkakaparito at pagkakaparini. Kaya't yamang ikaw ang tumawag sa amin, kung kaya't ngayong gabi inaangkin na po namin, dakilang Diyos, ang iyong mga himala na iyong ibubuhos ng masagana sa puso ng bawat isang dumudulog sa iyong harapan. At alam namin na ngayong gabi, hindi lang dito ang sasabog mo ng iyong biyaya at himala. Gayun din lahat ng sumusubaybay sa radio and through internet ay aabuti ng iyong himala at ng iyong pagpapala. Gayun din ang aming mga mahal sa buhay na wala rito ngayon. Pagpalain mo ang aming minamahal na purong lingkod, dakilang Diyos, na siyang gagamitin mo ngayong gabi upang maging daluyan ng biyaya at pagpapala sa aming lahat, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng magaganap hanggang sa matapos ang kanya pong healing message. At muli, Panginoon, inaangkin namin, O dakilang Diyos, ang 100% na kasiguraduhan sa biyayang aming pong tatanggapin na iyong inilalaan. At ang lahat ng ito ay aming hiling, dalangin na amin ang inaangkin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. At ang lahat ay tumugon, Amen, Amen, and Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin Diyos na makapangyarihan.
God, ibigay natin ang matunog na palakpak sa Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita po natin o pagbasa ay hango po sa Hebrews chapter 13, verses 1 up to 8. So open your Bible to Hebrews chapter 13, verses 1 up to 8. Keep on loving each other as brothers. Do not forget to entertain strangers, for by so doing, some people have entertained angels without knowing it. Remember those in prison, as if you were their fellow prisoners, and those who are mistreated, as if you yourselves were suffering. Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure. For God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, "Never will I leave you, never will I forsake you." So we say with confidence, "The Lord is my helper. I will not be afraid. What can man do to me?" Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sa saling Tagalog, magpatuloy kayong nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kaligtaan ang pagkapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito at nakapagpatuloy sila ng mga anghel nang di nila nalalaman. Damayan ninyo ang mga nabibilanggo na parang kayo'y nakabilangguring kasama nila. Gayun din ang mga pinagmamalupitan, sapagkat maaaring kayo'y may dumanas din ng gayon. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa, sapagkat hakatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya. Huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, "Hindi kita iiwan ni pababayaan man." Walang pag-agam-agam na masasabi natin, "Ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao?" Alalahanin ninyo ang mga nangangasiwa sa inyo
na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Jesucristo, noong nakaraan, ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman. Ang salita ng Diyos, to God be the glory! Ibigay ang matunog na palakpak sa Diyos na kasama natin. Amen. Magandang gabi, mga kapatid sa Panginoong Jesucristo. Brothers and sisters in Christ, I have good news for you. According to Hebrews chapter 13, verses 4 to 6, marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure. For God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Keep your lives free from the love of money, and be content with what you have, because God has said, "Never will I forsake you." So we say with confidence, "The Lord is my helper, I will not be afraid. What can mere mortals do to me?"
dapat daw pong igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa. Sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga makikiapid o nangangalunya. Huwag kayong magmukhang salapi, masiyahan kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita pababayaan. Walang pag-agam-agam na masasabi natin, ang Diyos ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Purihin ang Panginoon Diyos. Nagkukwentuhan po kami ni Brother Rex noong mga nakaraang linggo. At nagbiro ako sa kanya, joke. Yung for the boys na joke. Di tawanan kami. Tapos sabi ni Brother Rex sa akin, Pards, kasi kami po'y close. Siya po nag-akay sa akin dito sa El Shaddai. Sabi niya, Pards, yung isang kaibigan kong prayer partners na babae, ang sabi niya daw, ang sabi ng kanyang kaibigan sa kanya, Brother Rex, bakit ikaw napakakalog mo? Yung kaibigan mong matalik, tatahitahimik. Sagot ni Brother Rex, Sister, kung alam mo lang. So may kapilyohan din po ang inyong kapatid. Dumadanas din po tayo ng mga pagsubok, mga tukso, pero patuloy tayong lumalaban. Mga kapatid, sayang wala na rito yung pulseras kong El Shaddai, napatid na. Dahil sa tagal, bigay yun ng asawa ko sa akin. Ang sabi niya, kasi yung mga tuksong naranasan ko, wala akong nililihim kay Sister Georgie. Kasama siyang nagdadasal para sa akin. Kaya sabi niya, ang pulseras na yan ay merong niyang kapangyarihan dahil pangalan ni El Shaddai yan. Pagka ikaw ay nakakaramdam ng tukso, no? Lagi mo isusot yan. At sino mang babae na gustong, kumbaga yung parang mamanunokso, no? Itapat mo lang yan. Mararamdaman nila na may power, may force, may puwersa, na mararamdaman sila na parang nagtutulak sa kanila palayo sa'yo. Amen? Ngayong gabi gusto kong subukin. Mga babae, pakiramdaman po nyo ha, itatapat ko sa inyo na parang camera. Tanong, sa mga babaeng narito, meron ba kayong nararamdamang lakas na parang nagtutulak sa inyo palayo sa akin? Sabay-sabay. Mas malakas. Ay, nakalimutan ko sabihin, may sinabi misis ko, tumatalab lang ito sa mga magaganda at sexy. Kaya pala wala kayo nararamdaman. Mga kapatid, narito po ang ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde. Find your partner. O nagtatanong mo sa partner mo, gusto mong yumaman? 1 plus 1. Pagkala sabay mo, kayamanang hindi nauubos ang gusto ko. 1 plus 1. 3 plus 3.
Sino gustong kayamanan hindi naubos? Anong sasabihin mo sa huli? Di, sasabihin mo sa huli, bili ka ng ticket sa Sabado. Ulitin nyo nga. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. buhay at bumuti pa ang tunay kung uuwi tayo sabay-sabay. Kaya't halina't sama-sama, kaya't siya'y ay sumamba. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo sa Sabado. Magpalain, simulan at tapusin ang gawain. At may mahalaga dapat sasabihin ang punong likod natin. Sa mga aral ni El Shaddai, giginhawa ang ating buhay. At bumuti ang tunay, umuwi tayong sabay-sabay. Kaya't halina, sama-sama, kaya El Shaddai ay sumamba. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo sa Sabado. Pagpalain, simulan at tapusin ang gawain. At may mahalaga pang sasabihin ang punong likod natin. Sa mga aral ni El Shaddai, Aral ni El Shaddai, giginhawa ang ating buhay. At bumuti pa ang tunay kung uuwi tayong sabay-sabay. Kaya't halina, sama-sama, kaya El Shaddai ay sumamba. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo sa Sabado. Kaya't halina, sama-sama, kaya El Shaddai ay sumamba. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo sa Sabado. Babalik tayo sa Sabado. Babalik tayo sa Sabado. Purihin ang Panginoon. Okay, taas ang inyong mga prayer request. Bottled water, bili na soap, pampakinis ng mukha, tulad ni passports, yung gusto makarating sa ibang bansa. Kayo ba yan naniniwala makakarating doon? Bilang isang misyonaryo. Sino gusto maging misyonaryo? Kaya sabihin niyo, Panginoon, ibig ko pong ako ay inyong lubusang pagyamanin ngayon. Isang kayamanang hindi mabibili ng salapi dito sa lupa. Kayamanang hindi mauubos. Kayamanang hindi magkukulang kahit
sa panahon ng kawalan. Pagpalain niyo po ang lahat ng aking kahilingan. Pagalingin ang lahat ng aking karamdaman mulang ulo hanggang talampakan. Sa ngalan mo, Jesus, ako'y nananalig na ngayon din, hindi bukas, tinanggap ko na ang lahat ng aking kahilingan. Amen? Amen. Okay, baba muna ang inyong hawak kamay. Taas muli ang inyong kamay. At sabi lang kung 3, hihipuin nyo ang inyong tuhod. At sasabihin nyo, tuhod, lakasan mo. 3 ulit, Tapos sa huli, sasabihin nyo, para tayo yumaman. 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Okay? You can be seated. And narinig nyo ang minsay kanina sa Banal na Misa. Tayong lahat ay tinawag para maging misyonero o tagahatid ng mabuting balita sa tunay na kayamanang kinakailangan ng tao. Isang kayamanang hindi matutumbasan ng anumang yaman dito sa lupa. Kayamanang ibinaon, kayamanang tulad ng isang mamahaling perlas na hinahanap ng isang mangangalakal. Gusto nyo? Okay. Starting Saturday, 2 Sabado na lang tayo. On the 3rd Saturday is already August 19. Ngayon, yung ating mga tickets ay pamamahagi po dyan sa pintuan ng House of Prayer sa Sabadong darating. Kung ako kayo, para maging bahagi po kayo ng kasiyahang ito, yung 1,000 pwedeng 2. Pwedeng 2 tao. Hati kayo, tig 500. Diba? Yung 300 naman, pwede lang 2 tao. Hati kayo, tig 150. Walang mahirap na anak sa El Shaddai. At bawat piso na ating ibabahagi sa misyon na ating tinanggap sa Panginoon, ibabalik sa atin ng huston, takal, siksik, liglig o maapaw. Amen ba? Ang bahagi po ng proceeds ng ticket nito ay ibabahagi natin sa ating mga Mission Society of the Philippines at sa pag-rehabilitation ng mga naapektuhan ng droga. So be part of that. Maaring hindi kayo ang mabunot, pero naging bahagi kayo ng isang mission na kalugod-lugod sa Diyos. Amen ba? So starting Saturday, and by the way, whether your ticket is 300 or 1,000, you can get into the house of prayer sa ating overnight. No? Ang gawain sa overnight ay dito po sa loob ng house of prayer. Sa labas ay magkakaroon lang tayong malaking screen para makita nyo yung gwapo doon. Amen ba? So, starting Saturday, mayroon po dyan sa mga pintuan na mamamahagi o magbibenta ng mga tickets na yun. I want everybody to be part of that raffle. Don't exempt yourself. Although pwede kayo manood na wala kayong ticket, no? But as much as possible, be part of it. Kung hindi nyo gusto yung kondo, ibibinta ko at paghatian nyo. Amen ba?
Pero kung gusto nyo yung tunay na pagyamanin, tirhan nyo yung kondong pamamahagi ko. Amen? At yung 25,000 naman, kung dalawa kayo, hati kayo, 12,500, iyan po ay puhunang hindi na uubos. Lalo na kung hindi nyo gagastusin. Siguradong hindi mauubos yan. So, malinaw ho ba yun? I want everyone to be part of this mission. And for the last 3 Saturdays, we have been hearing about not missing the grace of God. Ayaw ng Panginoon na yung tunay na mana natin ay mawawala sa atin. Kaya may mahakbang na itinuturo sa atin ng Panginoon. Ang unang hakbang ay huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Ang lahat ng bagay ay may takdang panahon. Tatandaan nyo, may takdang panahon ang pagsilang, may takdang panahon ang paglisan. There's a time to be born and a time to die. There's a time to give and a time to receive. Yung walang binigay, walang tatanggapin. Amen ba? Pag mabuting binhi, anong aanihin mo? Mabuting binhi rin. So, don't be weary in doing good. Doing good. Sabihin nyo, doing good. So, ang ginagawa natin tuwing araw ng Sabado is something like doing good for the glory of God. What you are doing now, listening to the message, is something good. And something good will happen to you. Amen? What I am doing now is sharing to you the word, something good, which is the word of God. That's why every day I receive back something good. Amen ba? Kaya tingnan nyo. Kaya ba'y naniniwala dyan? Alam mo, paniniwala lang yan eh. Ang sabi sa Biblia, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. So lahat po ay nahihingi. Pag hiningi mo kaunti, kaunti din ang ibibigay sa iyo. Pero kung ang hinihingan mo, kilala mo, isang amang walang sukat ang kayamanan, Jack, hindi ka hihingi ng kaunti. Hihingi ka ng tunay na kayamanan na hindi mo may pagbibili. Okay? And the third step, in order for us not to miss the grace of God, is found in Hebrews 13, what Brother Rafi has shared to you. In short, in order for us not to miss the grace of God, we should be faithful to the covenant. We should be faithful to what we have promised. Manatili tayong tapat sa anumang ating ipinangako sa Diyos at tinanggap na kasunduan. At isang tatalakayin ko ngayon ay ang mainit na pinag-uusapan ngayon sa ating bayan, ang tungkol po sa dissolution of marriage. Isa na po yan sa panukala, sa pag-aakala nila na yan po ang makabubuti sa karamihan. Let us pray that this proposed bill, whoever is the author of this, will not prosper. Otherwise, we shall all fall into the curse of the law. Again. Amen ba? It says, in Hebrews 13 verses 4 to 6, it says, marriage should be
honored by all, and the marriage bed kept pure. For God will judge the adulterer in all the sexually immoral. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay, balikan muna natin ang talinghaga sa banal na misa ang tungkol po sa kayamanang nakabaon sa lupa. At ang kayaman at ang mahalagang perlas na hinahanap ng isang mga lakal. Nang masumpungan nila niyon, anong ginawa nila? Ipinagbili ang lahat ng kanilang ari-arian para lang mabili nila o mapasa kanila ang mamahaling perlas at ang nakabaon na kayamanan sa isang lupain. Now, ang tunay na kayamanan ay hindi po nawawala. Hindi po naubos, hindi nababawasan. Sapagkat ang tunay na kayamanang hinahanap ng taong walang kasiyahan, anuman ang laki ng yamang kanyang tinatanggap sa balat ng lupa, walang iba kundi si Kristo Jesus nating Panginoon. Once you find and discovered who Jesus is and receive Him by faith in your heart, you can do what I have done in my life. Ako'y tulad din ng marami. Galing sa hirap, nagsimula sa 2 piso isang araw, na ako'y mamasukan, nagpayaman ng payaman, pinasukan ko po ang real estate business. Ang una kong proyekto ay ang Moonwalk Parañaque in Las Piñas. Sumunod ang Bricktown, sumunod ang Multinational Village, at sumunod itong Ambel City. Subalit, noong panahong iyon, ibig kong matulad sa Ayala. Ibig kong matularan at maparehasan ang BF Homes at the time. Kaya sabay kami nung dating Aguirre namimili ng lupa sa Las Piñas at sa Cavite. That's why Moonwalk properties are in between the properties of BF Homes. Nang panahong yon, namimili ang BF Homes ng 3 piso per square meter, pinasukan ko ng 5 piso per square meter. Kaya nagtaasan. Dito naman sa Parañaque, nagbibinta dito ng 5 pesos per square meter, pinasok ko ng 10 pesos per square meter. Ngayon, sa Multinational Village, noong binibinta ko ang Phase 1 Multinational Village, halagang 500 pesos per square meter. Ngayon, ang lupa po dyan sa Multinational Village ay 25 to 35,000 pesos per square meter ngayon. Subalit, nang masumpungan ko ang tunay na kayamanan sa pangyayaring hindi ko inaasahan nung ako'y agaw buhay sa Philippine Heart Center noong 78. Doon ko napahalagahan ang salita ng Diyos na dumating sa akin. Isang binhi na hinesik sa akin ng Panginoon na hindi ko iniwan. Ipinagpalit ko ang aking pagpapayaman sa real estate sa pamagitan ng paghahayag ng patutuo tungkol sa ginawa sa akin ng Diyos nung ako ay nasa bingit ng kamatayan. Amen ba? Kung ako nakipagpaligsahan sa kanila, siguro tulad din ako nila ngayon. Wala pang kasiyahan.
Subalit, nang masumpungan ko ang tunay na kayamanan, hindi na ako nakipagpaligsahan sa kanila. Subalit, sa ayaw ko sa gusto, hinahabol po ko ng mga may-ari ng lupa. Yung gusto nilang ibintang lupa, sa akin inaalok. Inaalok sila sa akin ng 3,500, ibinibinta ko ngayon ng 35,000 pesos per square meter. So in other words, sa lupa man, ang tunay na kayamanang ibinibigay ng may panampalataya kay Kristo, brothers and sisters, hindi sa iyo kukunin ng Diyos. Ang mayroon daw ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Naintindihan niyo ba yon? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Ako po ay naniniwala at ito po ay nangyayari ng epekto ng kamandag ng droga sa tao ay masama. Totoo po ang sinasabi ng ating Pangulo. Bago po mag-eleksyon, pumunta po sa akin yan, humingi ng panalangin na sakaling siya ay mahalal, magawa niya ang dapat gawin sapagkat siya'y naniniwalang wala ng pag-asa ang kabataan sa kinabukasan dahil sa kamandag ng droga. Subalit ang sabi ko sa kanya, may pag-asa po yan. Kahit isirain man ang utak ng mga tao ng kamandag ng droga, sa pamagitan ng ating panampalataya kay Kristo, mabibigyan sila ng bagong pagkatao. At yan po ay nagaganap sa gawaing ito. Marami na po tayong kapatid na nalulong sa masamang droga. Subalit ngayon, mga misyonero na sila. Ipinapahayag nila ang kagandahang loob ng Diyos na ginawa sa kanilang buhay. Amen? So, ibig kong panoorin nyo ang kabandag ng drogang ito. Ito po ay proyekto ng Pangulong Duterte. I do not know whether he is going to come to view the premiere for this is his project, which I have supported so that the fight against this evil will win. At ako'y nananalig na with your mission, as we consider our mission serious, no matter how much you give, God will return it to you 100-fold. 100-fold. Ano bang ibig sabihin ng 100-fold? Hindi 100 times, kundi tiklop-tiklop. 100 tiklop. Naintindihan niyo ba yun? 100-fold. Tiklop, 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 100. Dubli, 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 dubli. Walang katapusan. Amen? So the parable of the kingdom of God regarding the hidden treasure and the pearl of great price is nothing but Jesus Christ our Lord. When you truly find Him and receive Him by faith in your heart, you have the wealth of the earth. You have the wealth of heaven. Atin na ang kayamanan ng lupa, atin pa ang kayamanan ng langit. Amen? Iyon ang ibig sabihin na iiwan, ipagbibili mo ang lahat ng mong ari-arian, pati asawa mo ipagbibili mo, mabili mo lang si Kristo. Amen ba? Pero huwag niyong gagawin yun. Now, by faith, as we receive the good news, and as we receive the pearl of great price, who is Jesus Christ our Lord, we become new.
we become rich. Talagang yayaman tayo. Sa gitna ng kakulangan, sa gitna ng kawalan, hindi tayo mawawalan. Amen ba? Sa gitna ng kawalan, hindi tayo mawawalan. Now, pakinggan niyo po ang mabuting balitang ito. Dito sa El Shaddai, ang panalangin ko lahat ay makapangibambayan. Now, truly, sabi ng Panginoong Kristo, and you shall be my witnesses unto the ends of the earth. And the end of the earth is New Zealand. Alam nyo ba na mayroon ng El Shaddai chapter sa New Zealand? Now, marriage is in trouble today. That is a covenant between man and woman and between God. Tatandaan nyo na ang kasal po, ang pag-aasawa ay hindi gawang biro. Na kapag napaso ang ating dila, ating iluluwa. Amen? Narinig ko, madalas sinasabi natin, sa hirap at ganhawa. Till death do us part. So, ang makapaghihiwalay lang ay kamatayan. So, kung mamatay ng isa sa inyo, bata ka pa naman, pwede ka pang mag-asawa. Pero tatandaan nyo, walang tinatawag na pangalawang gloria o pangalawang goryo. Amen ba? So, it says here, marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer in all the sexually immoral. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So we can say with confidence, the Lord is my helper, I will not be afraid what man can do to me. Iyan po ang aking paninindigan. Kaya wala po kong kinatatakutan. Ano man ang sabihin ng tao sa akin na ako'y nagpapayaman sa gawain ito, itutuloy ko pa rin ang pangangaral sa inyo na nasa pagbibigay ang tunay na kayamanan. Amen? So, don't just write your prayer request without any offering. When you start to receive your blessings, remember the covenant is 10% of that is for God. That is to keep our relationship with Him intact. Lalo na, anong kailangan yan? So that the kingdom of God on earth will prosper. Kaya sabi ng Panginoong Kristo Pangahudyo, na gusto siyang siluin, sabi niya, nagbabayad ba ka ba ng buwis? Hiningi niya ang isang denaryo, at ang sabi niya, whose face is on this denary? Kaninong mukha ito? Lakasan nyo. Kay Cesar, hindi kay Brother Mike. So anong sabi ng Panginoon? Give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. Ang sasabihin ng iba, hindi kailangan ng Diyos ang buwis. Walang karihan na hindi nagbubuwis. Ang paghahari ng Diyos ay naririto na. Kailangan ng buwis.
sa kaharian ng Diyos. Amen? Paano makakarating sa ibang bansa ang mga misyonary? For example, the Mission Society of the Philippines is part of the beneficiary of the proceeds of the tickets you will buy. Hindi man kayo makahayo, sila ang hahayo para sa atin. Amen? Without your knowing it, every day I receive requests from priests and bishops to help them build their parishes, their churches, and their chapels. That's part of our mission. Amen? Doon po napupunta ang bahagi ng inyong mga kaloob sa gawaing ito. That's why you are part of this mission. I am not alone in this mission. My only simple prayer is for God to make me a channel of His grace. Channel. Ano yung sabing channel? Alulod. Alulod. Alulod ng kanyang biyaya upang bawat ihayag ko na galing sa kanyang bibig magkatotoo sa tao. Pag sinabi kong magaling ka na, 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 ano mangyayari? Magaling ka na. Pwede ka nang kumain ng baboy. Amen ba? You see? So, in order for us not to miss the grace of God, let's all be faithful to the covenant. You made a covenant not with me. You made a covenant not with the woman you have married or with the man you have married. You have made a covenant with God. The moment you break that covenant, you have broken your relationship with Him. Now, once our relationship with God is broken, the devil will make a fool of us. Paglalaroan tayo ng demonyo. Sasabihin sa'yo lagi araw-araw, ayan, kay El Shaddai mo, mahirap ka na. Alay, kay El Shaddai mo, binabaha ka na. Sa anak ni El Shaddai, wala naghihirap. Walang binabaha. Bumaha, uminit, bumagyo, sa kaharian ng Diyos, napalalayas ang bagyo. Amen ba? So starting Saturday, see to it that you have your tickets. Amen ba? As you enter the house of prayer, you buy your tickets. Tinuruan ko na kayo paano kayo mambahagi. Kung wala kang 150, pwede kayong maging 3, tigi 100. Kung wala kang 500, pwede kayong maging 5 sa 1,000, tig to 200. Diba? Alanganan, sino sa inyo ang walang 200? Sino ang mayroon 100? Akala ko ba'y mayayabang kayo? Ha? Anang pananampalataya ay hindi po nakasandal sa nakikita, kundi sa inaasahan. So umasa kang pagyayamanin ka ng Diyos. Taas ang kamay nyo. Kayo ba'y maniniwalang pag-uwi nyo ngayon, sa kinabukasan, may kayamanan darating sa inyo? Ano ang unang gagawin nyo sa kayamanan darating sa inyo? Sabi sa Biblia, the first fruits, ang unang yaman, unang ani niya yung tatanggapin ay sa Panginoon. Sa misyon ng Panginoon. So, alam kong lahat kayo makakabili ng tig-1,000 ticket.
Kung naniniwala kayo. Sinong naniniwala makakabiling 1,000 ticket? Remember, wala pong expiration yan. Nandito kayo sa wala, on the day of palabunutan, kahit kayo nasa ibang bansa, provided within the year, you claim it. Huwag yung iwawala yung ticket. Kung bili kayo nasa ibang bansa, total may cellphone, pakuha nyo doon sa inyong binilhan, padala sa inyo yung mukha ng ticket. Remember the numbers. Alam nyo ba na ang ating Diyos mahilig sa number? What is God's favorite number? Ano? Sino may 7? Sino nagsabi may 7? Mali. God's favorite number is 3. 3. Kahit ikaw ay mahina, pag binilangan ka ng 1, 2, 3, mabubuhat mong isang sakong bigas. Amen ba? Kaya ipinahayag sa atin ng Panginoon ang kapangyarihan ng 1 plus 1 equals 3. Equals 3, 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito, power, power, power. Kasama natin ang Diyos. 1 plus 1 equals 3, 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito, power, power, power. Kasama natin ang Diyos. Simple lang ang ating pananampalataya. At ito ay ayon sa Kanyang salita na kung saan dalawa o tatlo'y nagkakaisa. Sa Kanyang ngalan si El Shaddai ay laging kasama. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito, power, power, power. Kasama natin ang Diyos. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito, power, power, power. Kasama natin ang Diyos. Balik ka at ang buhay may pagpapalagi. Ang lahat ng iyong higit-higit at sumpa darating sa ating buhay. Magpagalala si El Shaddai ay laging kailangan. 1 plus 1 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito, power, power, power. Kasama natin ang Diyos. 1 plus 1 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito, Power! 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 kasama natin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Okay. Sabi nito, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Sabi niyo, money. Ano sa Tagalog ang money? Pera. Sabi sa Tagalog, huwag kayong magmukhang salapi. Mukhang pera. Tingnan mo nga ang katabi mo. Anong mukha niyan? Mukha ba ang pera? Hindi. Ang mga nakipag-isa kay Kristo ay hindi mukhang pera. Anong mukha na? Mukhang perlas. Tingnan nyo. Mukhang perlas. Now, 1 Timothy chapter 6 verses 6 to 10 says,
But godliness, are you listening now? Godliness, sabihin nyo, godliness. Anong pagkakaiba ng godliness sa godlessness? Godliness, taong may takot sa Diyos. Godlessness, taong walang takot sa Diyos at wala sa Kanya ang Diyos. Ano gusto nyo? Pera o Diyos? Sino gustong pera? Sino gusto ng Diyos? Iyan ang kayamanang hindi naubos. Amen? Now, but then, many ipinapalit ang Diyos sa pera. Remember, money is not evil. Money is good if you use it for the glory of God. If you do not keep it to yourselves, but you use it for the glory of God. In 1 Timothy chapter 6, it says, but godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we'll be content with that. People who want to get rich fall into temptation and a trap into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. For the love of money is the root of all evil. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many troubles. Makinig na po kayo. Yung prayer request nyo, na pagyamanin kayo, tutugunin ng Diyos yun. Pagyayamanin kayo, magkakaroon kayo ng maraming pera, tulad ng alibughang anak. Kaya lang, kapag minahal nyo ang pera, ipinagpalit nyo ang perlas sa pera. The love of money is the root of all evil. Money is not evil, but the love of it is the root of all kinds of evil. Kaya marami ang nawawala sa kanilang pananampalataya. Marami anyway, ganito po yan. Marami nang nawala sa gawain dahil yumaman. Gusto pang magpayaman na magpayaman. Alam mo, pag hinabol mo ang kayamanan, wala kang kasiyahan. Sa totoo lang, simple lang man ang kailangan ng buhay. Kakain, tutulog, gigising. Actually, ang kailangan lang natin lang, pagkain at damit. Pero darating ang panahon, pati damit, mawawala. Anong pipiliin mo? Pagkain o damit? Siyempre, pagkain mo na. Kung wala ka nang makain, bibilhin ko ang damit mo. Pati ang underwear mo. Ano, hindi mo bibenta? Mayroon na nga ngayon nagbibenta ng kanilang mga kidney. Totoo po yan. Para lang magkapera. Tatandaan nyo, ang pera ay hindi masama.
Kailangan natin yan. Kayang-kayang ibigay sa atin ni Yahweh El Shaddai yan. Huwag lang nating ipagpapalit ang Diyos sa pera. Pag nagkapera, wala nang Diyos. Pera na ang Diyos. Tatandaan nyo, sabi ni San Pablo, we came into this world with nothing. Nothing. Naintindihan mo yung nothing? Walang damit. Walang pante. Walang lipstick. Ano? And we can bring nothing out of this world. Wala tayong madadala. Ang sabi ng isang mayaman, ako namatay, ilagay niyo sa aking ataol ang pera, lahat ng pera. O lahat na perlas and diamonds. Nilagay. Nakita no magnanakaw. Pagkatapos mailibing, hinukay yung bangkay. Kinuha yung lahat na perlas doon. Nakapanlaban pa yung patay? Nakapagreklamo pa? Wala na. Wala na. So tatandaan nyo, there's a time to give and a time to receive. There's a time to die, there's a time to be born, and a time to die. Whether we like it or not, we are all going to die. To die. Sabi sa Australia, you came to die. Kaya ibig sabihin today. Hindi natin alam. Walang nakakaalam niyan. Tanging ang Diyos ang nakakaalam. Amen? Okay. Taas sa inyong makamay. Sabihin niyo, Panginoon, ibig ko po na ako ay inyong pagyamanin. Isang kayamanang hindi nauubos. Isang kayamanan na ako ay masisiyahan na. Mayroon man o wala. Araw at gabi. At ako'y nananalig na ngayon din. Ngayon din, sa ngalan ni Jesus, mayaman ako. Lakasan nyo. Mayaman ako. O, taas ang kamay, taas ang kamay. Pagtapong ko sa inyo, ano isisigaw nyo? Mayaman ako. Okay. Ulit nyo nga. Anong gagawin nyo sa kayamanan nyo? Ibibili ng ticket sa Sabado. Are you ready? See you next Saturday. God bless you. Simulan at tapusin ang gawain at may mahalaga kang sasabihin ang unang lingkod natin sa mga harap ni El Shaddai. Iginawa ang buhay at mabuti patunay kung uuwi tayong sabay-sabay. Ngayong Shaddai ay sumaban, ito'y ating ipapangako, babalik tayo sa Sabado. Magpanalangin, simulan at tapusin ang gawain at may mahalaga na sasabihin ang punong likod natin sa mga
ginawa ang ating buhay. Pag-ibig,